Update muna nga tayo sa mundo ng basketball sa Gilas Pilipinas. Unang pagkatalo ng Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup, posibleng pumabor pa sa Gilas Pilipinas. Samantalang si Abay Junmar Fajardo binabatikos sa social media. Ngunit bago nga tayo magpatuloy, pakipindot naman ang like, subscribe at ang notification bell para updated ka sa susunod kong i-upload. Pakipollow na rin ang aking Facebook page na Pinoy Viral Sports Official. Maraming salamat. Binabatikos nga ngayon si Abay Junmar Fajardo matapos ang naging performance niya kontra Chinese Taipei. Si Abay kasi ay hindi naging maganda ang performance sa Gilas Pilipinas at umiskor lamang ng 2 points, 2 rebounds at meron pa siyang 3 turnovers. Kaya naman ang mga galit na Gilas fans at yung mga nagpuyat, mukhang kay Abay sinisi ang lahat ng dapat isisi sa pagkatalo ng Gilas Pilipinas. Ang sabi nga nila, 8 times MVP, 2 points lang, 8 times MVP. Hindi ka makaporma kay Gilbeck, ha. Most traveling player of the game, 2 times traveling and 1 offensive foul in the 4th quarter. At ito pa nga, tinatanong din itong si Jamie Malonzo. Nagtataka kasi ang lahat kung bakit hindi pinaglaro ni Coach Tim Cone itong si Jamie Malonzo tapos sinama niya pa sa lineup ng Gilas Pilipinas. Kaya naman kataka-taka talaga bakit na DNP itong si Jamie Malonzo, at kung nagkataon sana na pinalaro ni Coach Tim Cone ay baka makatulong pa itong si Malonzo. May mga nagsasabi naman na umalis daw kasi sa Barangay Ginebra, kaya naman hindi daw pinalaro ni Coach Tim Cone. Samantalang ang good news naman, kahit nga natalo sa Chinese Taipei, yung mga key players ng Gilas Pilipinas ay naging maganda naman ang naging performance. Kabilang na dyan si Justin Brownlee na umiskor ng 19 points, 7 rebound at 2 assists. Maganda rin ang performance ni KQ na may 17 points, 4 rebound at 2 assists. At itong si Scottie Thompson ay umambag ng 16 points, 7 rebound, 5 assists. At ang panghuli itong si Dwight Ramos ay umiskor ng 16 points, 4 rebound at 6 assists. At overall ay maganda naman ang naging performance ng Gilas Pilipinas at masasabi nating lumaban naman hanggang dulo. Ang naging problema lang sa Gilas Pilipinas ay hindi talaga nila napaghandaan yung mga tirador ng Chinese Taipei na halos yun talaga ang bumuhay sa kanila, yung mga outside shooting, at dyan nga nahirapan ang Gilas Pilipinas. Ngunit sa kabila nga ng pagkatalo ng Gilas Pilipinas ay hindi pa naman tapos ang laban dahil nagsisimula pa lang at may 2 laban pa ang Gilas Pilipinas kontra sa New Zealand at gayon na rin sa Iraq. Kaya naman sa mga bumabatiko sa Gilas Pilipinas ay sana'y isipin natin na nagsisimula pa lang ang totoong laban para sa Gilas Pilipinas, at kung tutuusin ay pabor pa nga sa Gilas Pilipinas ang kanilang unang pagkatalo sa Chinese Taipei dahil unang-una makakapag-adjust sila at malalaman nila kung ano nga ba ang mga errors at ang mga dapat nilang ayusin kapag naman nakaharap nila ang New Zealand. At posible pang makapasok ang Gilas Pilipinas sa quarterfinals basta makuha lamang nila ang 2nd o kaya naman ang 3rd place. At mukhang mas delikado pa nga na mag first place ka at dumiretso ka agad sa quarterfinals dahil malaki ang tsansa na makaharap mo sa quarterfinals ang Australia, Japan o kaya naman ang China. Ayon na rin kasi yan sa inilabas na format ng FIBA. Ayon kasi sa format, yung nag-number 1 sa A, B, C, D, dediretso ka agad sa quarterfinals. Samantalang yung nag-2nd at 3rd ay maglalaro pa sa qualification to quarterfinals. So malaki ang tsansa na sa quarterfinals ay magkakaharap agad yung mga malalakas na team na nag-number 1 sa A, B, C, D. Samantalang ang Gilas Pilipinas naman, kung makakapasok na sa quarterfinals ay malaki din ang tsansa na makaharap nila yung malakas o medyo mahinang team. At kahit nga natalo sa Chinese Taipei ay positibo pa rin itong si Coach Tim Cone at sabi niya nga paghahandaan talaga nila ang magiging laban at ang pinaka-importanting laban nila sa New Zealand. At hindi na nga bago sa atin itong New Zealand dahil kung ating babalikan ang 2nd window ng FIBA Asia Cup qualifiers ay tinalo nga ng Gilas Pilipinas itong New Zealand. At kahapon nga ay nakaharap ng New Zealand ang Kingdom of Saudi Arabia
At halos dikit na dikit lamang ang laban at puntik pa ngang manalo ang Saudi Arabia, kaya naman masasabi nating may tsansa talaga na manalo ang Gilas Pilipinas dito sa New Zealand.